Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian, at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ng alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy, kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Huling araw para sa linggong ito, at ating po muling lakbayin, balikan natin ang lahat ng mga aral na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa buong linggong ito. At nawa, dahil mahalaga po, katulad ng Mahal na Birhen, kung saan ating ginugunita tuwing Sabado, yung pagtanggap sa salita. At yung lagi natin tong inaalala, iniisip, nang sa ganon ay nagkakaroon tayo lagi ng pinaghuhugutan natin. Nung Lunes, nung ipinahayag nung ibang mga alagad na gusto nilang sumunod kay Kristo, pero sinabi ni Kristo sa kanila, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Baka kasi pag sumusunod tayo kay Kristo, kadalasan ang inaasahan natin, magkakaroon tayo ng komportableng pamumuhay. Pero nilinaw nga ni Jesus, hindi ganon ang pagsunod sa akin, kagaya nila Kristo at ng mga alagad, no permanent address, kasi lipat ng lipat. Pag-isipan muna ng mabuti, baka hindi mo mapanindigan ang pagsunod mo sa akin. Noong Martes, sinabi rin niya, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." Ito yung isang tagpo na kung saan sila ay naglalayag, no? Nakasakay sa bangka, lumakas ang hangin, tumaas ang alon, natakot ang mga alagad, samantalang si Kristo ay namamahinga, natutulog. Kung kaya, pinagalit, parang hindi naman pinagalitan, pero parang pinagsabihan niya ang mga alagad na napakaliit ng inyong pananalig para matakot kayo, samantalang kasama naman ninyo ako. Nung Miyerkules,
Ang paanyaya o paalala ni Kristo sa kanyang mga alagad, o hindi man sa alagad, no? Dahil mayroong nagpaalam kay Kristo na salubong niya o sinalubong siya ng mga demonyo na sumasapi doon sa dalawang lalaki. Pero nakiusap itong mga demonyong ito na wag silang parusahan, kundi doon na lang sa mga babuyan sila pumasok. At sinabi ni Kristo, humayo. Pero ganun lang, kasimple, hindi ginagawang komplikado ng Panginoon ang pakikipag-usap sa Kanya. Kahit ang demonyo, di ba? Ganun lang. Hayaan mo muna kaming okay, humayo kayo. So ganun din sa atin, magandang maging mensahe na, sige, humayo ka. Kung anong gusto mong gawin, humayo ka. Pero dapat, pagdasalan mo muna ng mabuti bago ka makipag-usap din muli sa Diyos. Ano mo yun? Magdadasal ka sa Diyos, bago ka magdasal ka muna din para malinaw kung ano talaga ang hihingiin mo. At nung Huwebes, ang sabi naman sa atin ni Kristo, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Yung pananampalataya, yung pananalig, kahit hindi mo nakikita, maniniwala ka. Ito yung tagpo na punong-puno ng pagdududa si Tomas kung totoo nga bang nabuhay si Kristo. At kahapon, ang sabi ni Kristo, habag ang ibig ko, hindi hain. At gusto niya, unawain ito ng mabuti. Habag ang ibig ko, hindi hain. Hindi yung mga ritual. Kasi baka nauuwi lang tayo sa ritual, lahat nagagawa natin, at kahit umaga, tanghali, gabi, magdamag tayo sa simbahan ng kakataas ng kamay, tapos wala tayong compassion, wala tayong pagkahabag sa ating kapwa, na hindi natin matanggap ang ating kapwa sa kanilang pagiging makasalanan, sa kanilang kahinaan, hindi yon ang nais. Kasi yung ritual na ginagawa natin, ang nawa ay, ang bunga nito, tayo ay nagiging mahabagin sa kahinaan ng iba. Kasi kini-question sila, kini-question ng ibang mga tao, lalo na ng mga Pariseo, na bakit nakikisalo si Kristo sa mga makasalanan. Sa atin, bakit nakikisalo si Kristo sa atin? Tingin ba natin sa sarili natin, hindi makasalanan? Kasi kung tingin natin makasalanan tayo, ay lubos ang ating pagpapasalamat na tayo po ay naririto sa hapag na kung saan inihanda ni Kristo. At ngayon, paalala sa atin, walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan. Kapag ginawa iyon, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. So, sa relasyon natin sa Diyos, sa ating pananampalataya, kapag tayo po ay tumanggap kay Kristo, nagiging bago tayo. Ibig sabihin, sa pananampalataya natin, hindi pwedeng tagpi-tagpi lang. Tatagpian mo lang ng konti, tatagpian mo dito. Hindi maayos. Either luma o bago. Either manatili ka sa lumang pamumuhay o yakapin mo ang bagong buhay na binibigay ni Kristo. Pero wag tagpi-tagpi. Huwag mong tatagpian o kaya, iba yung sinatawag nating tinatapalan lang natin para magmukhang bago. Pero kahit anong gawin natin, naririyan at makikita pa rin ang kalumaan
ng ating pong pamumuhay. Huwag mong takpan, huwag mong tagpian. Minsan, hayaan mong ma-expose. Kung meron kang nagawang kasalanan, meron kang ginagawang kasalanan, hayaan mong ma-expose. Para mawala na talaga. Kasi kung meron tayong ginagawang kasalanan, tapos tatakpan mo lang, mas lalo magiging komplikado ang buhay mo. Magdesisyon ka. Yung lumang buhay o gusto mo ng bagong buhay na binibigay ni Kristo. Amen?